Wala, himod-put pa rin, mga kababayan. Pag-usapan naman natin, etong si Pulong Duterte. Oy, mga kababayan, habang tayo po ay nagbablog kanina, etong si Pulong Duterte nagwawala. Nagwawala sa mga pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi niya na mapigilan, mga kababayan, ano ang sinabi ni Pulong kanina. Ito po yung binanggit ni Pulong. Teka lang. Pulong. Ayan, yung pagwawala ni Pulong ang gusto ko makita eh. Ito yung pagwawala niya. Sabi niya sa Impact Leadership, mga kababayan. Hoy, Impact Leadership. Ayaw magpakita sa akin ay. Ayan. Sabi dito, Pulong Islam's impeachment moves against Sister Sara. Davao City 1st District Paulo Duterte denounced the impeachment efforts against his sister Vice President Sara Duterte, calling them a desperate and politically motivated. I am appalled and enraged by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte. Again, mga kababayan, ito po yung bigay ng aksyon ng Congress doon po sa pag-aksyon. Pag-aksyon pa. Diba? Yung paggalaw nila sa impeachment complaint against Sara Duterte is written in 1987 Constitution. Diba? Sabi nga po, mga kababayan, yan ay responsibilidad. Yan ay prerogative ng House of Representative. Diba? Hindi nilang tanggihan yan, mga ka-JP Natics. Bakit naman, paanong desperado yung sinasabi mo, Pulong? Di ba nakasulat yon sa Constitution? Tumingin ka muna, wag kasing laging absent. Pasok-pasok din, wag mong gayahin yung tatay mo. Balita ko, 1 taon ka nang hindi pumapasok. Sabi niya ganon. He accused certain lawmakers, particularly House Deputy Majority Leader and Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Si Janet Garin daw yung naglakad, mga kababayan, para po mangalap ng pirma of hastily gathering signatures to push for the immediate approval and transmittal of what he described as a baseless impeachment case. Wow! Baseless impeachment case pa yung tawag mo doon, Pulong? Ano ka, bulag? Tainang yan. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito sa mga taong to, ha. Nakikita nyo na, sinasabi nyo pa na ito ay baseless. Baseless bang sasabihin just to justify your expenditure? Ikaw ay gagamit ng tawag dito, acknowledgement receipt ng AFP? Ha? So, paano mo i-justify yan? Paano mo i-justify yung tamang paggamit ng tama ba yung paggamit ni Sara Duterte? 'Di ba? Merong joint circular na tinatawag. 'Di ba? Isang safeguard on how to use, on how to spend the money coming from the confidential funds. Tama ba yung kanilang ginawa? At saka, Pulong Duterte, isipin mo nga, meron bang safe house na 100,000 kada isang araw? Ano ba to? Mansion ba to? Kastilyo ba to? Apelyido ko lang yung Kastilyo. 100,000 kada araw? Buisit. Sabi niyang ganon, this administration is treading on dangerous ground. If they were unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, wag mong gamitin ang Iglesia ni Cristo, Jolol. Hindi naman lahat ng Iglesia ni Cristo kampi sa inyo. Diba, Binarod? Shoutout sa'yo, ha, boss. Salamat. Boss GP and GP Natics, what's up?
Sabi ni JC Moss, nagsalita si Villanueva, tuta, nagdutae, iba daw ang rules ng Congress at iba rin ang Senate. Talaga? Mamaya panonoorin natin yan, mga kababayan. Mga loko-loko, ano? Sabi niya ganon, then they are blindly marching towards an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. He warned. Oh, nagbanta ka pa. Hoy, ano bang sinasabi ng batas? Alam mo ba yung separation of powers? Alam mo ba yung separation of church and state? 'Di ba? Hindi pwedeng makialam. Kahit marami pa yung iglesia ni Kristo na yan, hindi mo pwedeng magamit yan dito. 'Di ba? Kahit ang Pangulo, kahit gamitin mo, kasi meron silang sinasabi dito mga ka-GP Natics. Ano ba yung sinasabi nila? Meron po silang pinapalabas dito. Teka lang open ko lang. Yung mga Duterte supporter kasi may pinalalabas sila ngayon. Ano yung pinalalabas nila, JP? Ang sinasabi po nila ay, eto nga, sabi niya, naawa ako kay BBM. Hindi ko alam kung kanino nang galing tong post na to eh. Sabi niya gano'n, to be honest, wala nang ang respeto sa kanya si Martin Romualdez na pinsan niya lang, pati si Sandro na anak niya, sinuway siya. What a way to be emasculated in front of the entire country, our commander-in-chief. Teka lang. Diba, mga kababayan, dito pumapasok din po yung separation of powers na tinatawag. At hindi pwede na kapag kahit nagbigay ng opinion ng unang Pangulo na sayang ang oras, it's a storm in a teacup, diba? To impeach Sara Duterte, sabi niya. Pero that is his opinion. At along the way, eventually, yun ay nabago, di ba? Sabi nila, they will not going to interfere. Dahil yan ang nakalagay sa Constitution. Tusukin ko mata mo eh. Hindi mo ba naiintindihan yun? Di ba? Ano pa yung ginagamit nila, mga kababayan? Meron pa isa dito. Oh. Teka lang. Sabi, lagot, baste, pulong, post ominous warning after Sara Duterte's impeachment. Ohoy, parang meron naman kayong dating. Diba? Yung pagsampal mo nga lang, baste, kay General Torre, nagawa mo ba? Sa Pangulo pa kaya? Si Kibuloy nga, na may glorified body daw, hindi nakawala. Diba? Ikaw pa kaya tao? Ikaw pa kaya mayor? Oh. Tingin mo, kahit Duterte ka, untouchable ka? Ha? Julul. Tingin nyo lang sa sarili nyo yan. Hindi kayo Diyos. Diba? Wala na kayo sa kapangyarihan. Kay Walde Carbonell nga lang kayo, wala na kayo eh. Oh. Diba? Sabi dito ni Pulong, mga kababayan, Duterte claimed that the Marcos administration alleged political persecution would not go unchallenged as public frustration continues to mount. If the Marcos administration thinks it can push the sham impeachment without consequences, they are gravely mistaken. Ang lupit, nananakot. Akala mo naman, pumasok ka muna sa trabaho para malaman mo yung separation of church and state, separation of powers. Ha? This is not just about BP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. Teka, ano ba yung sinasabi ng, ano ba yung will of the Filipino people? Diba? Nakita natin doon sa EDSA. Ang sabi, impeach Sara Duterte. Yon ang will of the people. Hindi kagaya ng pinapakita ng INC. Di ba ang daming nabudol? Sabi nila, walang politiko. Walang magbabanggit ng pangalan ng politician. Puta, si Marcoleta, ang tindi oh. Diba? Nandun din yung mga DDS. Oh, akala ko ba for peace? Yung pala, yung for peace nila, mga kababayan, hindi para peace ng katotohanan. Yun ay para sa pisti na si Sara Duterte. Para pala pigilan. Bakit, JP, bakit mo sinasabi? O, iglesia kami ha? Para talaga kami sa kapayapaan. Tingnan nyo po yung paggamit dito ni Pulong sa iglesia ni Kristo.
Dahil nagrally daw ang Iglesia ni Cristo para hindi matuloy yung pag-impeach kay Sara Duterte. Di ba? Oh, ginagamit pa kayo. Sabi niya, the growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark my words. This reckless abuse of power will not end in their favor. Oy! Oy! Pulong! Pulong! Anong power mo? Kili-kili? Pusang ina, be, shoutout sa'yo, ha? Meron ba? Power? Kili-kili? Ha? May pa-mark, my word ka pa? Eh, yung tatay mo nga eh. Ang daming pinangako nung tumatakbo. Nung nanalo. Asa na ang pangako? Napako. Tapos sabi niya pa sa mga tao, naniwala naman kayo sa akin. Siyempre, tumatakbo ako nun. Diba? Oh. Grabe. Sabi ni Rowie, yung peace, naging ipis. Ah. Sabi ni Sir Tony, yung mga binitawang salita ni Pulong, salita ng isang kulto, may tama sa isip. Mga kababayan, totoo naman eh, di ba? Sabi nga ni Trillanes, may topak. Oh. Sabi ni Rolando Tica, in-underestimate nila masyado ang mga Marcos dahil sobrang kabaitan at marespeto. Ganyan kumilos ang matalino, nasa right timing at nasa tamang panahon. Kita nyo? Mga kababayan, hindi tayo nagkamali, di ba? Minsan, atat tayo, tama. Oh, ikaw din, JP, tumitira ka din dati. Oo, tumitira po tayo kasi parang nababagalan tayo. Akala natin hindi kumikilos ito mga to. Di ba? Pero, we really don't know kung ano po ang nangyayari behind the scene. Di ba? Ito ata yung sinasabi ni Trillanes na negotiable. Negotiable. So, this is the right time, mga ka-GP Natics. Sabi ni Benjamin Piatos sa Rabosab, may hiya din siguro. Oo, gagyan, kapal na mukha. 215, dunuduraan siya. Kahit na anong pagbabanta mo, kayo magkapatid, kahit lahat pa kayo magsama-sama na kayong Duterte, hindi kayo mananalo sa incumbent na presidente natin. Ha? Kahit pa magyaya kayo, maganda nga yan, magyaya na kayo. 'Di ba? Mag-sedition na kayo. Oh, mag-rebellion na kayo. Gawin nyo na lahat ng gusto ninyo, tingnan ko lang kung manalo kayo. Tingin nyo, mapapasunod nyo ang taong bayan. Sabi ni Panelo, yung pag-impeach kay Sara Duterte, yan ay nag-boost lang na magalit yung taong bayan. Ulut! Hindi para magalit ang taong bayan, na-boost yung confidence namin na lalo magtiwala sa administrasyon na to dahil sabi niya, kahit kaibigan, kahit kaaway, kailangan managot kapag may kasalanan. Diba? Ma'am Brenda Barton? Oh. Sabi naman ni Rowie, it's a game of chess. Oh. Francisco Salas, Yahoo, natuloy din. Lahat ng hindi papabor sa impeachment ni Sara ulo ng mga senador, huwag iboto. Pero palagay ko, mga kababayan, bakit ito umusad ha? Ito, yung opinion ko lang, malinaw. Malinaw na opinion ko to. Palagay ko, nakapag-negotiate na sila doon sa mga senador. 'Di ba? Alam nyo naman, mga gahaman niya mga senador na yan. 'Di ba? Yung gusto makapag-stay sa politika at may mga agenda, papayag at papayag yan. Kaya lang, hindi nila sasabihin yung kanilang mga pangalan. 'Di ba? Tagulang yan. Ewan ko lang, pag nagkaroon na ng impeachment trial, mga kababayan, kung sino ang magno-no at sino ang mag-yes to impeach Sara Duterte. Oh. Pero ano magagawa ng pagbawala ni Pulong? Wala po magagawa ito. Tatay niya, wala na rin, hindi na nga makatayo eh. Hindi ba? Sa dami ng complaint, sa dami po mga kababayan
ng palagay ko ay mga ebidensya to substantiate the allegation against her sister, wala nang kawala to. Ang kawala na lang, sabi nga ni Larry Gadon, tanga ka Sara, mag-resign ka na. Kaya lang, kahit mag-resign ka, hahabulin ka pa rin. Diba? Oh. Mamaya titingnan ko po yung sinasabi nyo tungkol kay Villanueva kasi as I tawag dito, habang ako po ay gumagawa ng content ko kanina, actually nakita ko sa isang GC na sinasabi nga dito, etong si Joel Villanueva, tingnan ko, babasahin ko nga ulit. Yung sinasabi dito, ayan. Si Joel Villanueva, teka. Sabi dito mga kababayan, parang wala Dito ata yun. Alright, hindi ko na makita. Pero ang binabanggit kanina, ito daw ay in-end kaagad yung session ng Senado na hindi man lang daw binabanggit yung impeachment complaint or impeachment case against Sara Duterte. Nag-end na lang ng session. Ang balik daw ay June 2, mga kababayan. Tama naman na June 2 na ang balik. Ayan yung sagot ko kanina, TJR 2K25. Yan yung sagot ko kanina. So kung ito, dahil nga ang Senado ay babalik pa sila ng June 2, mga kababayan, may time pa rin. 'Di ba? At kung ito ay talagang sasabihin ng gobyerno, taalisan namin kayo ng sahod. 'Di ba? Kawawa 'tong mga 'to. Alam niyo naman na sila po ay nangangampanya, kailangan nila ng pondo. 'Di ba? Sigurado ako kahit ayaw nila, magta-trial sila dahil bayad sila eh. 'Di ba? Bayad sila, bayad natin sila. Tax ng bayan, mga kababayan, ang nagbabayad sa mga ito. Pwede ba 'yon? Na kahit naka-break sila, pero paid naman sila at hindi sila ang asikasuhin lang nila yung pangangampanya nila. Hindi pwede. Pwede natin po silang kulitin. Pwede natin sila, mga kababayan. Na, tawag dito, i-pressure yung mga senador na to. Paanong paraan, GP? I-pressure natin na wag natin iboto yung mga nagdi-delay ng impeachment dito kay Sara Duterte. Diba? Ma'am Sinaida Canilao, good evening GP, magandang gabi po. Menchi Penado, wag talagang iboto ang mga senador na yan pag niluto nila ang impeachment ni Sara. Palagay ko mga ka-GP Natics, makukuha natin yung 16. Diba? Dahil hindi naman po, tandaan nyo po sa politika, ang lahat ng bagay ay kailangang isaayos. Sa politika, kailangan pinag-iisipan. Sa politika, dapat layer by layer yan. Mga kababayan, inaasikaso. Diba? Kaya nga sabi ko, hindi imposible sa politika ang usapin ng negotiable. Diba? Magkakaroon talaga ng mga pag-uusap-usap yan. Dahil lalong-lalo na maraming ganid sa gobyerno. Hindi pala. Maraming ganid na mga politiko. Sabi ni Sekreto, kawawa kayo Luzon. Kayo ang mayayari.